umaga po sa ating muli lahat. Ito po ang gawain ng El Kayil sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito po sa end time live streaming message. Tayo po ay nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay sa kalooban ng Diyos, na pinatulutan na tayo po ay sa kanyang biyaya. Tayo ay patuloy na makapagpahayag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Ito pong araw na linggo ay ating pong communion service. Sapagkat tayo limitado sa ating mga pagsamba, maaari po tayo makapanambahan sa ating kanya-kanyang tahanan. Saan man kayo nakaugnay, ano man ang iyong kinakaaliban, pwede po kayong mag-join sa amin, sapagkat ito po ay open sa body of Christ. Tayo po lahat ay bahagi ng katawan ni Kristo. Kaya tayo po ay sama-sama magdaos ang ating gawain. Hindi po tayo nalilimitahan na physical na pagsasama-sama, ngunit in the Spirit, the Holy Spirit right now is binding us together in the bond of peace and unity. Tayo po ay manalangin. Salamat po, Panginoon, sa magandang umaga ito. Tunay nga, ito po ang araw na iyong ginawa. Kami po ay dapat na magpuri at magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon na pinagkakaloob mo sa amin sa kabila ng aming kalalagayan, sa aming kapaligiran. Hindi po kami mapipigilan, Panginoon, sa pagsamba sa iyong banal na pangalan at magdaos ng gawain kahit po sa live streaming. Panginoon, wala pong imposible sa iyo. Ikaw aming Diyos na buhay at makapangyarihan na aming pinaglilingkuran. Kami pong tinatalaga sa iyo ang gawain ito, Panginoon. Hawakan mo po, Panginoon, ng mga instrumento, pati mga signal, Panginoon, na makaabot hanggang sa malayo kung saan makakaabot ang tinig na ito ng pag-live streaming, Panginoon. Salamat po sa iyong banal na Espiritu. Patuloy namin kinikilala ang iyong banal na Espiritu na sa aming dakilang guro na patuloy na nagpapahayag sa amin ng mga dakilang kapahayagan patungkol sa iyong salita. We thank you, Lord, for sanctifying us and even this place by your most precious blood. This we pray in Jesus' name. Amen. Praise God. So, katulad nga ng ating nakalagay dyan sa screen ng ating pamagat, ang ating pagmensahe ngayong umagang ito ay tungkol sa pagiging the great I am. Of course, ang ating tinutukoy dito, walang iba kundi ang ating makapangyarihang Diyos na buhay. Subalit, itong kapahayagan nito, malalaman natin mula sa banal na kasulatan. Paano at saan ito nahayag at kanino ito nahayag. Okay? Tingnan natin ang mga scripture reference natin ay magmula sa Exodus chapter 3 verses 13 to 14. Verse 13 it says, Then Moses said to God, Indeed, when I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you. And they say to me, What is his name? What shall I say to them? Ano raw ang sasabihin ni Moses? Sapagat ng panahon na yon, excuse me, off muna natin itong music. Hindi ko napatay. Yan. Okay. Nung tagpo na to, ito yung na-encounter ni Moses ang Diyos. At si Moses ay inaatasan ng Diyos na tumungo sa bansang Ehipsyo para pangunahan ang paglaya ng mga Israelita sa pagkabihag doon sa bansang Ehipsyo. Okay? At si Moses ay nag-aalangan, At tinatanong niya ang Diyos na nagpakita sa kanya doon sa pamamagitan ng burning bush at naririnig niya ang tinig ng Diyos at nagkakausap sila. Ito ang sabi ng Diyos, na pangalan? Kasi ang tanong ni Moses, When I come to the children of Israel and say to them, The God of your fathers has sent me to you, and they say to me, What is his name? What shall I say to them? Verse 14, And God said to Moses, I am who I am. Yan, malalaman natin yan, yung ibig sabihin yan. O, sa Tagalog,
Ako ay si ako. Okay? And he said, thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you. Okay? Ngayon, yung salitang I am, bakit kaya ito? Ito yung pakilala ng Diyos patungkol sa kanyang pangalan na sinabi kay Moses. Ano ba yung ibig sabihin ng I am that I am? Ating pag-aaralan, ano? It is a form of the Hebrew name of God used in the Bible. The name came to be regarded by Jews, even 300 BC, as too sacred to be spoken. And the vowel sounds are uncertain. Itong pangalan na to, special, pinahayag kay Moses at sa mga Israelita. Kumbaga, sa sobrang sagrado, sila lang ang nakakabigkas. At halos walang mapopronounce na vowel sound. Ano ba yung vowel sounds? Yung A, E, I, O, U, A, E, I, O, U. Okay? Ang nakalagay lang is Y, H, W, H. Yung Yahweh, no? It says, the God of the Israelites, whose name was revealed to Moses as 4 Hebrew consonants, Y, H, W, H. Okay? Called the Tetragrammaton. Yan lang ang binigay ng Diyos, yung mga letrang iyan. So, paano mo mabibigkas kung yan lang ang mga consonants, yung Y, H, W, H, napakahirap ibigkas. Kaya, yung mga Bible scholars lang, sa pag-translate ng Biblia, para mabigkas, dinagdagan ng letter A and between Y and H, and letter E between W and H, kaya naging Yahweh. Ganon din sa Jehovah. Mga consonants lang yan. Walang vowel sound. Okay? So, sa atin, bawat isa sa atin, dapat meron tayong kapahayagan din. Malaman natin ang tunay na pakahulugan nito para yung konteksto, yung event na yon, bakit ganyan ang pinahayag ng Diyos o pangalan ng Diyos kay Moses at sa mga taga-Israelita. Okay? At bukod doon, dahil yung Yahweh or Jehovah is the title name of God, meron din mga revelation na naging kakambal ng title name na Yahweh or Jehovah. No? Hindi na natin isa-isahin yung mga supporting verse, yan ang mga revelation ng mga iba pang pangalan, ano? Na nakakambal, no? Nakatambal doon sa Jehovah, like Jehovah Jireh, no? God is our provider. Jehovah Rapha, God is our healer. Jehovah Nissi, God, a banner of victory. Jehovah Shalom, God of peace. Jehovah Rohi, God, our shepherd. Jehovah Tzidkenu, our righteousness. Jehovah Shammah, He is always in present. Lagi nating kasama. Is always with us. So, sa makatuwid, ang ibig sabihin nito ng mga pangalan na to, kaya ito pinahayag sa pangalan ng Diyos kay Moses, dapat maintindihan natin yung tagpo, ano yung dahilan. Okay? Dahil doon sa Ehipsyo, sa tagal na panahon, imagine for almost 400 mahigit na taon na nandoon ang mga Israelita. Sa bandang huli, nabihag sila. Naging alipin sila. Sila ay naapektuhan at naimpluwensyahan ng pagsambang pagano ng mga taga-Ehipsyo. Kaya yan ang na pinahayag kay Moses. Kaya yung mga salot na dumating, bagamat na-explain ko na nakaraang videos itong mga salot na dumating, ano ang ibig sabihin nun, pero ito yung karagdagang kapahayagan, yung malawak na overview kung bakit yan ang pahayag ng Diyos, sa pangalan ng Diyos na ibinigay kay Moses at sa mga taga-Israelita. Dahil yung mga salot na ito ay may katumbas na Diyos-Diyosan silang sinasamba.
Katulad ng water turned into blood, meron silang sinasambahan Osiris, God of the Nile. Yung salot ng palaka, dahil meron silang sinasambang Hek or Goddess. Salot ng lies, sapagkat sila meron sinasambang Seth, the earth god. Flies, sapagkat meron silang sinasambang Hatkok or wife of Osiris. Nagkaroon ng salot ng pagkamatay, ng pagkakasakit ng mga hayupan, sapagkat meron silang sinasambang Apis, the bull god. Nagkaroon sila ng mga piksa, sapagkat meron sila sinasambang Typhon. Nagkaroon ng pagbagsak ng apoy, because meron silang sinasambang Shu, o God of the atmosphere. Nagkaroon ng salot na locust, sapagkat meron silang sinasambang Serapia, the God who protects against locusts. Nagkaroon ng dilim, darkness, because meron silang sinasambang Ra of the sun god. Kaya lahat ng ito, pinakalas yung death of the firstborn, it is against all gods. Kaya yan ang pinapakita ng Diyos na pinahayag ng Diyos na pangalan ng Diyos na Yahweh. Ang ibig sabihin ito, lahat ng iyan, beyond that, dahil yung mga tao doon sa Ehipsyo, kasama na ang mga Israelita, na naimpluwensyahan sila, nahawaan sila ng pagsambang pagano o pagsamba sa Diyos-Diyosan, na bawat meron silang pangangailangan, meron silang nilalapitan, meron pa may mga special na mga sakit. Pag may sakit ka nito, meron malalapitan na Diyos-Diyosan. At yung mga 10 salot na yun, katapat ng mga Diyos-Diyosan, yun lang ay mga major mga gods and goddesses. Marami silang mga sinasamba. Araw, puno, lahat halos na may kinalaman sa fertility ay sinasamba nila. So, ano ngayon ang nasa isip ninyo? Na bakit sinabi ng Diyos yung Yahweh na merong katambal na mga ganitong parang sinasabi ng Diyos kay Moses na sabihin sa mga taga-Israelita, yung mga nilalapitan ninyong mga Diyos-Diyosan, ano ba ang hindi ko kayang gawin? Ibig sabihin ang ibang meaning ng Yahweh, or I am that I am, I can be the kind of God that you want me to be. Kung meron kang pangangailangan na ganito, ako yung kailangan mo. Kung meron kang pangangailangan ng provision, ako yung kailangan mo. Kung kailangan mo ng kagalingan, ako yung kailangan mo. Kung kailangan mo ng pastol, ako yung kailangan mo. Kung kailangan mo ng katuwiran, kung kailangan mo ng kasama, ako lahat yun. Yan ang dahilan. At kaya yan ang dahilan kung meron ding event na pagpahin ng dugo ng hayop diyan sa hamban ng pinto para makatakas sila sa pagkaalipin sa bansang Ehipsyo. Pero understanding the context, ang talagang purpose o layunin ng Diyos para itakas sila, pinapatakas sila sa sistema ng Ehipsyo ng pagsambang pagano. Getting out of the system. At ito'y merong kaugnayan din sa ating kapanahunan kung bakit natin ito tinatalakay. Gayon din ang mangyayari sa ating panahon. Itong merong mangyayari na pagsamba, pasasambahin tayo. Doon sa ang mga tao, na maiiwan, kung sakaling maiwan, after pasambahin doon sa image of the beast. Yung image of the beast, andyan na yan. Kasamang Antichrist at mga false. Kaya kung di natin alam to, itong konteksto na to, na pwede pala itong ma-revive, ay hindi dapat tayo makapasok ulit dito. Pinalabas na nga tayo ng Diyos sa system of idolatry. Dahil ma-revive yan. So dyan tayo pinapatakas ng Panginoon, kung tutuusin. Itong katulad ng mga Israelita, pinapatakas sila from the sins of idolatry. Kaya nga ang pagkatapos nilang makalampas ng Red Sea, ay inutos ng Diyos yung kanyang ibinaba yung 10 utos. Nangunguna na doon na huwag magkakaroon ng Diyos-Diyosan.
Paano ba ito nagmula? Ayan, magkakaroon tayo ng katuruan. Medyo mahaba ito, ano? Kaya maganda rito, naka-record ito, pwede itong gamitin pang-evangelize ng mga mananampalataya. Nagsimula itong pagsamba ng pagano nung panahon ni Nimrod. Makikita natin sa Genesis chapter 10, verse 8 to 9. No? The name Nimrod comes from Marad and means the rebel. Nagkaroon ng isang magiting na mga kaso. The great hunter. Naging sikat siya. Ano? At sa panahon yun, sa panahon na yun, sa Babylonia, that during those ancient times, marami mga wild animals na sumasalakay sa kanila. Dahil magaling si Nimrod sa pagiging hunter, naging popular siya, naging famous siya. Pero naisip niya, bakit hindi lang maggawa ng matatayog na building para maging syudad, para hindi sila kayang akyatin ng mga wild animals. Ano? Kaya lang, yung salitang Nimrod ay napag-alsan niya yung mga tao laban sa Diyos. The expression that he was a mighty one before the Lord can carry a hostile meaning. The word before, kasi sinasabi niya na he was a mighty hunter before the Lord, hindi magandang ibig sabihin yun. Kasi yung before, minsan ginagamit, being sometimes used as meaning as against the Lord. The Jewish Encyclopedia says that Nimrod, he who made all the people rebellious against God. Kaya nga nagpatayo siya, lalo na nung naisipan niyang magpatayo ng Tower of Babel, Torre ng Babel. Ano? Dahil gusto niyang maabot ang Diyos. No? Following his death, nung pagka nag-utos siya na ipatayo yung Tower of Babel, okay, ay hindi nalugod ang Diyos at pinag-iba-iba niya ang wika ng mga tao ng panahon na yun, kaya hindi natuloy yung Tower of Babel hanggang si Nimrod ay mamatay. Pero bago siya mamatay, after his death, following his death, which was greatly mourned by the people of Babylon, his wife Semiramis claimed he was now the sun god. Yung kanyang asawa na si Semiramis ay inangkin niya na itong namatay na asawa ay now ay nag-reincarnate into sun god. No? Later, when she gave birth to a son, she claimed that her son Tammuz, by name, was their hero Nimrod reborn. Okay? Later naman, nung manganak itong si Semiramis, na ang anak ay pangalan ay Tammuz, ang paniwala naman niya, nag-reincarnate naman si Nimrod doon sa kanyang anak. Kaya sinamba yung anak na si Tammuz dahil nandoon daw sa kanya o sa anak na si Tammuz ang katauhan ni Nimrod. The mother of Tammuz had probably heard the prophecy of the coming of Messiah to be born of a woman. For this truth was known from the earliest times. No? Kasi nasa book of nasa book of Genesis chapter 3 verse 15, itong pangako ng manunubos. So sa malamang daw ay nalalaman itong si Semiramis ang propesiya ng pagdating ng Mesiyas. At ang kanyang paniniwala, yung kanyang anak na si Tammuz, na siya na yung Mesiyas. She claimed her son was supernaturally conceived and that he was the promised seed, the Savior, in the religion that developed. However, not only was the child worshipped, but the mother was worshipped also. Yan, naging sikat na rin yung ina. Alam mo mga they are proud of, mga magulang, proud of their children. Naging sikat na rin yung ina. So pumasok ngayon sa eksena yung ina na si Semiramis, na hindi na kontento na yung si Tammuz lang ang sasambahin, kasi during those primitive times, anybody or anyone na naging magiting, labis-labis yung pagpaparangal, and they consider them as gods or goddesses. Dito yung nag-umpisa yung pagsambang pagano.
bago sila maghiwa-hiwalay, nung pinag-iba-iba ng Diyos ang mga wika, mga nagtayo ng tore ng Babel, ano? Meron na silang ganitong nabuo na pagsambang pagano, pagsamba sa iba't ibang Diyos-Diyosan, at hindi lang yon, bandang huli, sinamba na rin nila yung mother and child. Sinamba na rin nila si Semiramis at si Tammuz. So, ito yung mga image, halimbawa ng image ni Semiramis and Tammuz. Ano? Hanggang sa bandang huli, kumalat sila sa iba't ibang bansa, tangay-tangay nila, bit-bit nila yung pagsamba na yan ng mother and child worship. The ancient Germans worship the Virgin Herta with child in arms. Halimbawa, sa Germany, during those ancient times, ano? Merong silang mother and child worship, no? Ang pangalan ay ng mother ay Herta, Virgin Herta, may hawak-hawak na sanggol. The Scandinavians called her Disa, who was also pictured with a child. The Etruscans called her Nutria, and among the Druids, the Virgo Patitura was worshipped as the mother of God. In India, she was known as Indrani, who was also represented with child in arms. Yan. Ito naman sa India. And ang picture ng mother and child worship, Indrani and child. Devaki, or Devaki and Krishna sa ibang bansa. Hindi na natin matukoy. No? Pero ito yung mga iba't ibang pangalan ng mga mother and child worship sa iba't ibang bansa. Isis and Horus. Ito naman sa Ephesus. Ito yung na-encounter ni Apostle Paul, ano? Sa Book of Acts, sa Ephesus, na-encounter nila itong Diana. Ito yung ibang picture ng mother. So, makikita natin dyan, unti-unting nag-evolve, pagpasok ng Christianity, much of the Babylonian worship was carried on through mysterious symbols. It was a mystery religion. So lahat ng pagsamba na to na nagmula sa Babylonia ay kumalat sa iba't ibang bansa at sa ating panahon. No? Paano sa ating panahon? Yan, maunawaan natin mamaya. Stay lang kayo. The golden cup, halimbawa, for example, was a symbol of Tammuz, son of the sun god. Kaya ating marirealize, yung mga Israelita, nung sila ay nainip kay Moses, nung si Moses ay umakyat ng bundok Sinai, di ba? Nainip yung mga Israelita, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, naudyukan nila si Aaron, yung kapatid ni Moses. Sa pagkainip nila, kinuha nila yung mga ginto nila na pinagbibigay ng Egyptians at nagawa sila ng gininto ang guya, golden calf, at sinamba nila. So dito pala galing yun. Itong golden calf ay sinisimbolo ni Tammuz na sinasamba ng mga pagano. Okay? Since Nimrod was believed to be the sun god or Baal, yan, makikita natin na sa Old Testament ay merong pagsamba sa Diyos-Diyosan na si Baal. Okay? Fire was considered as his earthly representation. Thus, as we shall see, candles and ritual fires were lighted in his honor. No? Dahil si Nimrod ay pinaniniwalaan siya yung sun god, kaya mayroong mga candles sa mga rituals nila. Meron din silang sinasamba na obelisk. Ano yung obelisk? No? Yung poste na patulis. Alam niyo kung ano ibig sabihin nito? Is a symbol of male sex organ na sinasamba nila ng mga pagano. Anything that has something to do with fertility, sinasamba nila. Marami nito na obelisk. Meron din yan sa Vatican, sa St. Peter's Square Basilica. Makikita niyo na yan. No? Nung nagpunta ako ng London, ang dami niya sa parke, sa mga parks, na mga obelisk. In other forms, Nimrod was symbolized by sun images, fish, trees, pillars, and animals.
When Rome became a world empire, it is a known fact that she assimilated into her system the gods and religions from the various pagan countries over which she ruled. Noong panahon na yun na nananakop na yung mga Romano during those Roman Empire, inabsorb niya yung mga pagsambang pagano because siyempre because of politics, kinakailangan mag-gain niya yung favor ng mga tao, pagbigyan niya yung maging kanilang paniniwala ng mga tao. Nagkaroon ng problema ito during those times ng mga early Christians, no? Christianity came face to face with the Babylonian paganism in its various forms that had been established in the Roman Empire. Siyempre, hindi pwedeng pagsamahin. Gusto ng Roman Empire magkaroon ng peace, no? And between these citizens. Kaya lang yung mga early Christians, kinakailangan mag-stand sila kung ano yung katotohanan. No? Karoon sila ng problema. The early Christians refused to have anything to do with its customs and beliefs. So dahil tumatanggi itong mga early Christians na pagsamahin yung pagsambang pagano at yung totoong pagsamba nila, much persecution resulted. Na-persecuted sila. Many Christians were falsely accused, thrown to the lions, burned at the stake, and in other ways tortured and martyred. Etong sistema na to, kaya ako to sineshare, mauulit ito sa ating panahon. Ang hindi sumamba sa image of the beast, of the Antichrist, ay gayon din, ipe-persecute. Sa katunayan, yung vaccine na yan na merong kasamang nanochip, na meron ng mark of the beast. Bakit natin nasasabi na yan na yung sinasabi sa Revelation chapter 13 verses 14 to 18? Kasi it's mandatory, no? For health reason, para hindi ka maging risk sa populasyon, hindi ka threat sa populasyon, you must receive this vaccine. Kaya lang, along with the vaccine, meron ng kasamang nakahalo sa injection yung nanochip na super high-tech na tawag nila doon, quantum dot something na ganyan, ano? Na magiging invisible tattoo sa katawan ng tao. Pagka wala ka niyan, no one can buy or sell, no one can travel. Ayan na yung sinasabi sa Book of Revelation, chapter 13, 14 to 18. Okay? Kaya natin ito pinapaliwanag, marirevive ito, itong klase ng sistema na to. Then great changes began to be made. The Emperor of Rome professed conversion. Hanggang sa itong emperor na si Constantine ay allegedly na-convert. Pero questionable kasi marami siyang pinapatay. No? The Emperor of Rome professed conversion to Christianity. Imperial orders went forth throughout the empire that persecution should cease. So dahil kine-claim niya na na-convert siya, so pinatigil niya yung persecutions. Bishops were given high honors. The church began to receive worldly recognition and power. No? So, natuwa yung mga early Christians. Pagkaakala nila, maganda yung mangyayari. But for all this, a great price had to be paid. Many compromises were made with paganism. So, dahil nahaluan ng politika, pinapasok nila, instead of the church being a separate for the world, become a part of this world system. The emperor, showing favor, demanded a place of leadership in the church. Kaya itong emperor na to, naawat yung pag-persecute against sa mga early Christians. Natuwa yung mga early Christians, ang pagkaakala nila maganda mangyari, yung pala nagdi-demand ng leadership sa kanila. Etong emperor na to. Ang nangyari, wala silang nagawa, no? For emperors were believed to be gods, lalo na sa mga pagano, ang mga emperors ay pinaniniwala ang Diyos. From here on, wholesale mixtures of paganism into Christianity were made, especially at Rome. We believe it was this mixture
that produced that system which known today as the Roman Catholic Church. Ito na yung sistema ng religion na dahil because of mixture of Christianity and paganism, in reality, the doctrine of Catholicism ay merong talagang pagsamba. Kaya ito natin in-explain para yung mga kaibigan natin, no offense, nire-respeto namin ang inyong tawag dito. God loves all Catholics. Mahal kayo ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya lang, hindi tayo sang-ayon doon sa sistema. Maaaring kayo, hindi nyo rin naunawaan yung lalim ng kasaysayan kung paano nakapasok at na-integrate itong sistema ng pagsambang pagano sa simbahan. In numerous ways, leaders of the falling away attempted to make Mary appear similar to the goddess of paganism and exalt her to a divine plane. Even as the pagans had the statues of the goddess, so statues were made of Mary. Ngayon, yung mga mother and child worship na yon, na originally, supposedly, sila yung mother and child worship na Semiramis at Tammuz, later on, ginawa na nila dahil nag-mixture na yung Christianity and paganism, pinangalan na nila ngayon na si Mary and Jesus yung mga image na yon. Kaya yan ang dahilan kung bakit iba-iba itsura ng akala nila yung si Mary and the child Jesus sa iba't ibang bansa, iba-iba ang itsura. Kasi nga hindi naman talaga si Mary and Jesus yon. Yon ay yung mga Diyos, yung si Semiramis at Tammuz, image nila yon na sinamba ng mga pagano. It is said that in some cases, the very same statues that had been worshipped as Isis with her child were simply renamed as Mary and the Christ child. When Christianity triumphed, says one writer, these paintings and figures became those of the Madonna and child. So, yan ang nangyari, nag-evolve from pagan gods of Semiramis and Tammuz. Ito na ngayon, Mary and Christ child. Ano ba ang tinuturo ng totoong Christianity? True Christianity teaches that the Lord Jesus and He alone is the way, the truth, and the life. That only He can forgive sin, that only He of all earth's creatures has ever lived a life that was never stained with sin, and He is to be worshipped, never His mother or Mary. Ulitin ko, we respect Catholics, okay? We love Catholics. Dati rin tayong Katoliko, halos lahat naman tayo. And this country is dominated by the majority of Catholics. Kaya lang, yung ganitong sistema, dapat naunawaan natin. Kaya labis na itinanghal si Mary dahil nanggaling yan doon sa pagkilala, pag-honor nila nung panahon na yun during those ancient times of pagans na sinamba nila si Semiramis at si Tammuz. Okay? We respect Mary as the mother of Jesus, na si Mary ang siyang naging ina ni Jesus sa pagkatao, sa pagiging tao. Okay? Pinili ng Diyos si Maria upang siya ang maging ina ni Jesus sa pagkatao, but never as God. So Jesus Christ as the Son of God, because Jesus and the Father are one, Jesus has a deity of His own. No? Meron siyang pagka-Diyos, but His deity never derived from His mother Mary. So Jesus is the one should be exalted and to be worshipped. He is to be worshipped, never His mother. Because even Mary in the Gospel of Luke was in need of salvation.
Siya mismo sinabi dito sa Luke 1:46-47. And Mary said, "My soul magnifies the Lord, and my spirit has rejoiced in God, my Savior." So, si Mary mismo nagsabi, siya din ay ina-acknowledge niya at nakakailangan siya sa Diyos na tagapagligtas. Even sa Book of Acts chapter 1 verse 14, nung sa upper room, nung sila ay nagkakatipon sa upper room, bago bumuhos ang banal na Espiritu, sino-sino mga nandoon? Sabi sa verse 14, "This all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers." Ibig sabihin, nagkaroon ng mga kapatid si Jesus doon kay Joseph. Yun ay sa laman. Pero si Jesus ay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya siya naging tao. What I mean is, in this event, at the day of Pentecost, bago bumuhos sa banal na Espiritu, kasama pala si Mary na nabautismohan ng banal na Espiritu. Kaya itong pagsamba sa Diyos-Diyosan, no? Sa mga image na to, yung sa ating panahon. Sabi sa Revelation chapter 21 verse 8, "But the cowardly, unbelieving, abominable, murderers, sexually immoral, sorcerers, idolaters, and all liars shall have their part in the lake which burns with fire and brimstone, which is the second death." Kaya yung kasalanan na to, ng pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay walang pinagkaiba sa mga ibang kasalanan na murderers, sexually immoral, liars, nasa kategorya ng mga kasalanan na ganito. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. At ang masaklap pa nito, ito ay may panganib ng pagkatungo sa impyerno pag mayroong pinagkakasala ng ganito. Ngayon, sa ating panahon, kahit na ikaw ay Kristiyano na, kahit na hindi ka sumasamba sa Diyos-Diyosan, maaaring merong ibang form of idols na meron kang sinasamba. Kasi sa Colossians chapter 3 verse 6, like yung greed is idolatry. Kaya meron mga corruption sa ating bansa because of idolatry of yung pagsamba sa pera, no? But Roman Catholicism, showing the influence that paganism has had in its development, in many ways exalt the mother. Yan. Problema, ang Roman Catholicism, tinotoo na yung pag-absorb dito sa pagan practice. So, ang ginawa nila para mabigyan lugod lahat, the Roman Empire, of which Constantine became the head, has been described in the scriptures as the beast. Ito yung nakita ni Daniel sa Bible sa chapter 7 verses 1 to 8. Daniel saw 4 great beasts which represented 4 world empires. The Babylon as a lion, Medo-Persia as a bear, Greece as a leopard, and Rome. The 4th beast is the Roman Empire. Was so horrible that it was symbolized by a beast unlike any other. So, ito na yung gagamitin ng Antichrist. Sasabihin na natin, diretsahan na, sapagkat malapit ng bumalik ang Panginoon. Okay? Sad to say, today, this revived Roman Empire, okay, gagamitin ang simbahan, Catholic Church, itong church, they are inviting unity of religion sa pangunguna ng Pope. Yan ay magaganap. Bakit gagamitin ang religion? No? Bukod sa magkakaroon ng one world government, magkakaroon ng, of course, meron na palang one world government, no? Naka-install na yan.
Ang next thing na mangyayari, magkakaroon ng one world currency, magkakaroon ng one world religion. Kaya ito ay magaganap. Merong paanyaya ang Pope sa Vatican this May 14, 2020, no? Justifying we need to protect the community from climate change. Para daw maprotektahan itong community of world, no? Mga nations, dinedeclare niya, o kine-claim niya, this is one community that needs to be protected. Kaya kinakailangan magkaisa. Ang tawag na doon, the second encyclical na paanyaya, Laudato Si, May 14, 2020. At ang pinaka-pinali niyan, no, that there will be one world religion sa September 2020. September 20, 2020. Magpipirmahan na lahat ng mga religions to have one world religion. So, ba't ginagamit itong religion? Because it is easier to control people once it is under one umbrella of pinapabalik. Even yung, kasi during those times, during the time of Martin Luther, no, 1500s, nagkaroon ng split, karoon ng Protestants. Nagsanga-sanga yung mga iba't ibang mga Protestant religion. Ngayon, talaga mapang-akit yung salita. Meron niya sa YouTube. Maririnig nyo yung pag-invite niya. No? Magkaroon daw ng healing. Pinababalik niya. Kayong mga nasa charismatic, no? Mga naiiwan pa. Ayaw nyo magsilabas. Inaasahan nyo na magbabago. Ito Catholic Church. Nagkakamali kayo. Kayo ang pinapabalik. Okay? Imbis na lumabas ng system of the beast, katulad ng mga Israelita, pinalabas sila ng Egyptyo. Hindi lamang sa pagkabihag, kundi sa sistema ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Kabaliktaran. Imbis na lumabas ang simbahan ngayon, pinababalik pa yung mga Protestant religions para magkaroon ng one world religion. We do not doubt that there are many fine, sincere, and devout Catholics. It is not our intention to treat lightly or to ridicule anyone whose beliefs we may here disagree with. Instead, we will hope that this truth will inspire people, regardless of their church affiliation, to forsake Babylonish doctrines and concepts and seek a return to the faith that was once delivered unto the saints. Actually, this church is the harlot in the book of Revelation. Yung kanyang in-influensyahan ng mga iba't ibang bansa regarding the worship of idols. Pero sa Revelation chapter 17, nakasentence na ang judgment ng Diyos. Not actually yung mismong simbahan na to, but yung mismong Babylonian doctrine of the worship of idols. Kaya nakalagay dun sa Revelation chapter 17, Babylon has fallen, Babylon has fallen. Ginudge ng Panginoon. Later on, tatalakayan natin niya in the book of Revelation, yung mga details na nakapaloob sa book of Revelation. Kaya sinabi dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, do not be unequally yoked together with unbelievers. Sa ating naman mga Kristiyano, kung ikaw ay tunay na Kristiyano, ito ang challenge sa iyo. Okay? For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of God. Hindi raw pwedeng magkaroon ng Diyos-Diyosan ang isang tunay na Kristiyano sapagkat tayo mismo ang templo ng Diyos. Dito tayo sumasamba. Kaya naparito ang Panginoon, no?
Kaya siya ay namatay sa krus. Kaya siya ay nag-alay ng kanyang buhay, nabus ang kanyang banal na dugo. Hindi lang para tayo mapatawad at mapawalang sala. Do you know that the ultimate purpose of God is for us to become temple? Itong katawan nito ay maging templo ng presensya ng Diyos. Yan ang kanyang talagang pakay. Ano? Of course, importante yung kaligtasan. Importante yung ating pagpapawalang sala sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Pero ang pinaka-very purpose of God ay yung kanyang presensya ay manahan sa atin sapagkat yan ang nawala kay Adan at Eva. Because of sin, the presence of God was lifted up from them. So nais ng Diyos na manahan sa atin. Pero sa Old Testament, hindi pa pwedeng mangyari. Kaya pansamantala, gumawa sila ng iniutos ng Diyos kay Moses na magkaroon ng mga animal sacrifices para doon sa tabernacle, once a year ay bumaba ang presensya ng Diyos. Kahit man lang doon sa in the midst of the 12 tribes of Israel. Kahit pansamantala doon. Ganun kanais ang Diyos na manahan sa atin sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit. Pero hindi tayo pwedeng mag-compromise na meron kang pinapahalagahan na Diyos-Diyosan sa iyong bahay. And then you will take communion. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, mas malalim ang ibig sabihin nito. Because an idol can be something or someone na labis mong pinapahalagahan na parang kapantay ng Diyos. Nabanggit ko ng mga nakakaraan, katulad dito, kaya inalaw ng Diyos itong salot ng virus na to ay sapagkat merong maaaring ang mga tao sa panahon ngayon ay labis ang pagkapahalaga sa Diyos-Diyosan ng scientific knowledge na makapagbibigay sa kanila ng lunas sa sakit karamdaman. Ito yung dala ng Diyos para makita natin walang ibang lunas kundi ang Diyos. Siya ang great I am. Kaya ang message na to sa pulpa ng umpisa ng panahon ni Moses, pinakikilala na ng Diyos kung sino siya. Against all gods na sinasamba natin. Kasama dito yung mga tao natin, hindi masama na magsabit sa mga leaders. Pero if you are putting the leaders in the pedestal na parang sila na yung Diyos, of course we respect leaders, we respect those who are in authority, we respect parents, okay? We have to submit, okay? Pero hindi dapat sa parang Diyos, okay? O sa sarili natin. An idol can be yourself. Pagka sinusunod mo yung sarili mo, not the will of God, maaaring yung sarili natin ay nagiging idol. Okay? Kaya, importante ang bagay na ito before we take communion. Kaya, there is such a thing, a prayer of consecration. Kahit nga ang Panginoon first sa water baptism, second at the Garden of Gethsemane, He prayed the prayer of consecration kahit na alam niya yung mangyayari sa kanya. Sinabi pa nga niya, if possible, this cup pass from me, but not my will, but your will be done. So, ganun din sa atin. Hindi tayo natatakot sa threat ng virus. Dapat tayo magpagamit sa Panginoon. No? Ano man ang mangyari. Kahit na mayroong persecutions, kahit na nanganganib ang buhay mo, magiging matagumpay pa rin tayo because we are overcomers. Sinabi sa Revelation chapter 12 verse 11, and they overcame him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. And they loved not their lives even unto death. Even the Apostle Paul, sinabi niya, I do not count my life dear unto me. So lahat ng mga tunay na naglingkod sa Panginoon ng mga apostol ay kinuha sila ng Lord because of persecutions. No? Mga grabe ang mga persecutions. Ito mga early disciples na nakaranas ng persecutions. Dahil tumanggi sila na pagsamahin yung mga pagano, na pagsamahin sila, they were persecuted. Kaya, ang challenge sa atin, tayo ay pinapalabas ng Diyos sa sistema na ito. Aking itutuloy.
Ating muling simulan. Sorry. Do not be equally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? What communion has light with darkness? And what accord has Christ with Belial? Or what part has a believer with an unbeliever? And what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Doon lamang pwedeng maging ang Diyos ay Diyos sa atin. Not only as God, but intimately as a Father. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. So, wag tayong pumayag na makapasok muli sa sistema ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Dahil mangyayari ito pag merong naiwan o wag naman sana naabutan pa tayo ng tribulation, because I believe rapture will come first, no? Pero yung mga mara-rapture talaga salang-sala, kaya dapat nakatutok tayo, always be filled with the Holy Spirit, no? Sakali mang merong maiwan, ngayon pa lamang dapat wala ka na sa pagsambang Diyos-Diyosan. Inalay mo na yung katawan mo, kinosecrate mo na, walang pwedeng gumalaw ng katawan mo, either by mandatory or by force, even this kind of vaccine. Okay? Kasi pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na yan. Magkakaroon na talaga ng great tribulation, na labis na suffering ang mga tao. Because it's the wrath of God or the judgment of God. If you take that vaccine na meron kasamang mark of the beast, ibig sabihin kumampi ka sa Antikristo. Yan, madaling gawin yan. Madaling papayag dyan. Yung mga taong nakapaloob sa sistema sa Diyos-Diyosan. Sabihin nila, sumasamba naman talaga ako sa Diyos-Diyosan eh. And the worst, sasabihin nila, kahit pa the image of the beast yan. Bakit? Bakit sila sasamba? Because it will be endorsed by the church. Ang church lang pwedeng mag-canonize ng saints to be worshipped. Ang nakakatuwa doon, nakakapagtaka, the leader of the church will deceive people and entice to worship the image of the beast. Come out from among them and be separate. Ngayon pa lamang dapat sina-challenge ko ang bawat isa, pati yung hindi pa tumatanggap sa Panginoon, no? Kung naunawaan mo ang bagay na ito, it's up to you to decide if you want to come out of this system. Sa ating mga Kristiyano, dapat naunawaan natin ito. Kaya tayo naging church. Dito yung nanggaling yung salitang ecclesia. Called out. Tinawag papalabas. Papalabas ng ano? The system of the world. The beast system. We are in these last days. No? Hindi tayo pessimistic. Hindi tayo negative. We are full of hope. Full of hope sa gospel. Full of hope that Jesus Christ will coming back very soon. Diba? Kaya lang, ang Biblia mismo ang nagsasabi, 1 John 5:19, this world is under the sway of the evil one. Ang mga tao matatrap na. Hindi na makakawala. Bukod sa merong threat of virus, yan, napapabalita na yung threat of 5G. Because pag tinamaan ka niyan, the same symptoms ang meron ng coronavirus, ay the same symptoms pala ang lumalabas pagka tinamaan ka ng radiation. Because it is a radiation contamination from those emission. Okay? What I mean is, itong mundo, dahil ang sabi na 2 Corinthians 4:4, the God of this world is Satan. Okay? Dahil marami pang naniniwala. May mga tao naniniwala. Meron pa nga dyan, nagre-recruit. Mga Illuminati. Meron sa Pilipinas, nagre-recruit sila. Nag-o-offer pa ng malaking pera, $1 million. Yung mga tao,
Pagka may pangangailangan ka, kung di mo naintindihan to, kahit Illuminati yan, sasalihan mo. Eh, hindi mo alaman, galamayan ng Antichrist, no? Ni Satanas. At dito tayo dapat mananang sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa Diyos lamang tayo magtiwala. Huwag tayo maniwala sa ino-offer ng mundo. Okay lang tumanggap ng mga donasyon, of course, yung mga tulong. Pero pag sa ganitong usapan na, natatatakan ka na ng vaccine na may kasamang mark of the beast of the Antichrist, ibang usapan na yan. Hindi mo dapat tanggapin yan. Okay? Matcha-challenge ka. Pwede kang manindigan, pero ikaw mamatay mo. Pero so what? Mamatay ka man na naninindigan, sapagkat ikaw ay tunay na maliligtas pa rin. If you choose to be beheaded, pugutan ka na lang nila ng ulo, wag lang magpatatak ng 666. No? Dahil maliligtas ka pa din. Ang tawag dyan, martyr saints. Martyrdom. Tayong lahat ay tinawag itong martyrdom. Ano mang mangyari, ang buhay natin ay para sa Panginoon. Sabi ng Diyos, I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Lord Almighty. Kaya itong ating pagko-communion, bago tayo mag-communion, challenge ko sa bawat isa sa atin, lumabas ba tayo ng sistema, ng world system? Kasama na yung sa 1 John 2:15 and 16 na sinasabi, this lust of the eyes, lust of the flesh, the pride of the world, this is not from God, this is not from the Father. These are from this evil world. Halos lahat na ng bagay sa mundo ay nasa impluwensya ng kahawayan. Sabi hindi tayo pessimistic, pero kung tayo pinananahalan ng banal na Espiritu, hindi rin tayo natatakot. Dapat sa panahon na ito ay ibinukod natin talagang sarili na para sa Panginoon lang. We at LKL I challenge everyone to consecrate ourselves to God alone. Before tayo mag-communion, sabi dito sa 1 Corinthians chapter 10 verses 14 to 17, flee from idolatry. Babasahin niyo itong scripture na ito sa inyong mga Biblia, merong subtitle na flee from idolatry. Therefore, my beloved, flee from idolatry. I speak as to wise men. Judge for yourselves what I say. The cup of blessing which we bless, is it not the communion of the blood of Christ? The bread which we break, is it not the communion of the body of Christ? So ngayon naman na tayo ay lumabas sa sistema na yan, para tayo ay magkatipo naman, called out to gather together yung mga tinubos ng banal na dugo ng Panginoon, pinatakas katulad ng Israelita, no? Pinatakas sila ng pagkabihan sa Egypt. Ano ba yung specific sin na pinatakas sila, kung saan pinatakas sila? Alam na natin, the sin of idolatry. Secondary na lang yung dyan nag-i-stem yung mga iba't iba mga kasalanan. Kung labis-labis ang pagkapahalaga mo sa sarili mo, your own self-desires and gratification, no? Dyan nag-uumpisa yung iba't ibang klase ng kasalanan. But if we had come out of this system, at tayo ngayon ang tinawag ng Panginoon, okay? We are one body in Christ. Hindi pinag-uusapan dito kaysa may malaking church o maliit na church. Sa katunayan, kung ikaw ay malaking church, wag mo namang ipagmalaki. At wag mo namang i-disregard yung mga maliliit na church. At wag mo namang i-ostracize o itsapuera. Tinuturuan mo pa yung mga miyembro mo na huwag pansinin yung mga maliliit na churches. No? Imbis na tulungan. Nagkakasala ka of not discerning the Lord's body. Because we are one in the body of Christ. Hindi lang tayo sumang-ayon dun sa sistema, karapatan natin. If we cannot submit to any leadership, it is our freedom to get out. Okay? And submit to anyone else. But we submit first to God.
and to the Lord Jesus Christ, because Jesus Christ is the head of the body of Christ. We follow the leadership of the Holy Spirit, because they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. If you do not discern the Lord's body, even a single one, because hindi na makaayon sa'yo, you're guilty of the body and the blood of Jesus. Pero ganun pa man, I myself, if I am guilty of disregarding any leadership for some reason, or for any reason, we have to ask for forgiveness. I ask for forgiveness or offense. I have made any offenses against anyone. In the name of Jesus. At ako rin ay nagpapatawad. I'm releasing forgiveness for anyone who have hurt me. Gayon din dapat. Because we recognize everyone in the body of Christ. Maliit man o malaki. We should accept one another in the love of the Lord and in the peace of God. Sa puntong ito, if we are ready for our communion, let us prepare our communion elements. But before that, I'm sorry I forgot. Bago yun, I want to give an opportunity. Give an opportunity sa sino man hindi pa nakakakilala at nakakatanggap sa Panginoon. If you want to receive the Lord Jesus Christ to be your Lord and Savior, chance right now. In the name of Jesus. Kung nais mong tanggapin si Jesus bilang iyong Panginoon tagapagligtas, I exhort, I challenge, I encourage everyone who are watching right now. Kung tinatanggap mo yung katuruan kanina about the sin of idolatry, at itong dahilan kung bakit pinatakas ng Diyos ang mga Israelita sa pagkabiyag sa Egypt. Number one, because of that sin of idolatry. Kaya nagpakilala ang Diyos kung sino siya. Sinabi niya, I am that I am. At sa panahon natin, who is that I am? He is Jesus Christ. He is the same yesterday, today, and forever. I am the healer, sabi ng Lord. Kasi nagpapagaling. I am your Savior. I am the Lord. Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Marami na mga nangyayari, mga signs of the end times sa ating panahon. Babalik na ang Panginoon. Kung sino man ang tumatanggap sa Kanya at kumikilala sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas ay maliligtas. Ay sa oras na ito, sa lahat ng naabot ng tinig na ito, kahit na pagkatapos ng message na ito, because this is recorded, if you are watching right now, there is no barrier in time. The same presence of God ay pwedeng nangungusap sa iyo. Kumakatok siya sa pinto ng iyong puso, nais mo siyang tanggapin. I want to pray a prayer of acceptance for you sa oras na ito. Tayo pumigit. Let's bow down our heads. At sa ating mga kasamahan na nanonood, mga kapatiran, kasama na rito yung mga nanlalamig at nag-backslide. You can also pray this prayer. Let's all pray together. Panginoong Yesus, ako pilumalapit sa iyo at nagpapakumbaba at nagsisisi sa aking mga kasalanan. Inaamin ko po na ako isang makasalanan. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako at tugasan na iyong banal na dugo. Tinatanggap kita bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa iyong kapatawaran, sa iyong pagkapawalang sala, at sa buhay na walang hanggan na tinanggap ko sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Ihanda natin ang ating mga communion elements sa oras na ito.
Kung kayo handa na, taas natin ang tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus in the same night in which he was betrayed took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, ating pagpira-pirasoy ng tinapay. He broke it and said, take it. This is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me. Salamat po, Panginoon, sa pagtaas po ng tinapay na ito ay aming inaalaala ang iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Inalay mo iyong katawan, nabugbog, napahirapan, nagkalasog-lasog, upang sa mga latay na iyong tinamo, kami ay magsigaling. Salamat po, O Diyos, sa iyong ginawa. At sa pagkain namin ng tinapay na ito, nasa gisag na iyong katawan, kung ano ang kalakasan mo, ay siya namin magiging kalakasan. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang tinapay na ito na pinagpira-piraso na sa gisag na iyong katawan. Sa pangalan ni Jesus, ating kayong tinapay. Itaas natin ang saro o katas ng ubas. In the same manner, he also took the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes. Yes, O Lord, as we lift up this cup, or this fruit of the vine, that symbolizes your blood, we are remembering what you have done at the cross, that you shed your blood for all of us. For without the shedding of the blood, there is no remission of sin. But we thank you, Lord. Thank you, Lord, for your precious blood. We are not only remembering you, we will drink of your blood spiritually. And because of your blood, no power, no sickness can overcome us. Ito ay magtataboy sa anumang banta ng anumang sakit karamdaman. In the name of Jesus, bless this cup. In Jesus' name, amen. Tayo may napasaraw. Patuloy tayo manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong binigay mo sa amin na kami ay makapagdaos ng gawain ito. Aking dalangin, Panginoon, kasama ng mga tumanggap, bagong tanggap sa iyo, ipong selyohan ng kanilang kaligtasan, ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Akayin mo sila patuloy sa daan ng katuwiran, kabanalan, at katotohanan. Salamat din po, Panginoon, nang sa mga huling araw na ito, ang bawat isa, Panginoon, na tumanggap sa iyo, ay tinatakan mo ng iyong Banal na Espiritu. We are sealed with the Holy Spirit of promise. Kami nga po ang iyong pinili na makakasama mo sa iyong kaharian. Salamat po, Panginoon, sa pagtugon mo sa pangangailangan ng bawat sambayan sa kabila ng quarantine na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon. You are our Jehovah Jireh. You are our great provider, Lord God. You will meet all our needs, financially, materially. We thank you, Lord. Even those who are in need of healing, sino man mayroong sakit karamdaman sa oras nito, we will pray together for your healing right now. Lalo na yung nakakaramdam na simptomas, saan ka man naroroon, masakit karamdaman, ito ay hindi dapat matuloy. Let it be done according to your faith. Tayo mananalangin na may pananampalataya. Doon sa mga natatakot na ikaw ba ay meron, huwag tayong matakot. If you have partook of this communion, we are under the blood of Jesus. Tayo mananalangin. You can lift up your hand, extend your hand,
Right now, look unto God as our healer. Lord, sa mga oras na ito, kami po ay nagtitiwala sa iyo. Bagamat ginagamit mo mga doktor at medisina, pero sa iyo kami higit na nagtitiwala sapagkat merong limitasyon ang medisina. May limitasyon ng mga doktor. Pero ikaw, Panginoon, ay hindi nalilimitahan. You are the God of impossibilities, Lord God. So right now, Lord God, kahit na pa mga may sakit meron ka, diabetes, cancer, right now, if you believe in the power of God to heal, right now, according to your faith, the Word of God says, if two agree regarding touching anything, it shall be done. Right now. So right now, Lord God, tinataas ko po, Panginoon, ang mga may sakit, karamdaman sa oras na ito na nagtitiwala sa iyo. You are the great I am. Wala po kaming dapat lapitan na Diyos-Diyosan na makatutugon sa aming sakit karamdaman. Ikaw lamang ang Diyos na buhay. Wala po imposible sa iyo. I speak healing right now. I speak healing. Be healed right now. I rebuke that sickness, any sickness and disease from your body. Go right now. I rebuke it in the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, O Lord God. Let your healing anointing flow. Ayan, nung dumaloy ang himala ng kagalingan, habang nakataas sa kamay ng sino man na may sakit karamdaman sa oras na ito. I believe the Lord God is healing you. In the name of Jesus, just receive it by faith. I declare that by the stripes of Jesus, you are healed right now. You are healed in the name of Jesus. Ikaw ay pinigaling na ng Panginoon. By the stripes of Jesus, you are healed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Purihin ang Panginoon. Maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Mangyari lamang kung ikaw ay naniniwala sa mensahe na ito. Pwede mo itong gamitin ng pag-evangelize. Sa iba, you can share the video link to your timeline and encourage one another. Para lahat ay maligtas. Mas marami makakilala sa Panginoon sapagkat malapit na bumalik ang Panginoon. Salamat po sa inyong lahat. God bless you all. See you on the other side in our Father's kingdom. God bless everyone.